Mga kapuso, bistado sa Pasay City ang manoy pugat ng scam na kinasasangkutan umano ng ilang Pilipino dayuhan. Ang nabistong modus sa pagtutok ni John Consul. Exclusive! Pagkakuha ng timbre, pumasok sa isang condo unit sa Pasay City ang mga ahente ng NBI Special Action Unit bit-bit ang isang cyber warrant. Huli sa akto ang ilan, subsob sa kanilang mga computer para umanumang scam. Isa sa kanila, nagtangkang tumakas. Tumalon siya mula sa 6th floor, pabagsak sa swimming pool na nasa 1st floor. Pero sa huli, arestado pa rin ang lalaking suspect. Ayon sa NBI, sangkot umano sa pig butchering scheme ang mga inaresto at nambibiktima raw ng dayuhan at mga Pilipino. Ang pig butchering scam ay isang long-term online fraud kung saan ang mga suspect ay bubusugin daw ng pagmamahal at atensyon ang kanilang mga target na kaibiganin at paibigin. At pagkatapos makuha ang kanilang tiwala, hahatakin na sa kanilang cryptocurrency investment kung saan doon na sila agarang lolokohin. 18 Pilipino at 2 dayuhan na supervisor ang naaresto sa operasyon. Wala pa silang pahayag. Nakakasuhan sila ng computer-related fraud under Section 4B-C2 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kumuha na tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong may binabantayang bagong low-pressure area sa bandang Luzon. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, wala na ang bagyong Luis pero posibleng masundan agad yan dahil may bagong bagyo na nagbabadyang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Short recap muna tayo. Ang bagyong Luis ay naging low pressure area na lang po yan kagabi at kanina tuluyan na pong nalusaw yung LPA na yan. Yun nga lang may bago pong nabuo na low pressure area dito sa bahagi po o kanluran ng La Union na kagabi rin ito at tumaas na po ngayon yung tsansa niya na maging bagyo. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Meron na po itong high chance na mabuo bilang bagyo at sakaling matuloy ay tatawagin na bagyong Maymay. Ayon po sa pag-asa, posibleng pansamantala itong maging stationary o halos hindi po muna gagalaw pero pagkatapos niyan ay pwede po itong kumilos pasilangan o pabalik po dito sa kalupaan. Ibig sabihin may chance na tumama yan sa Ilocos Region at dahil po sa interaksyon nito dito sa kalupaan ay posible rin humina agad at bumalik sa pagiging LPA. Yung mga kaulapan po nito ay pwedeng sumama dun sa sirkulasyon naman nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Typhoon Dolphin, yan po yung international name, huling namataan, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At tagay po ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour, yung bugso naman 190 kilometers per hour at yung pagkilos nito ay pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, nananatili yung tsansa nito na pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kung yan po ang mangyari, bibigyan naman ito ng local name na Neneng. Dadaplis lang naman yan at hindi po magla-landfall dito sa Pilipinas. Pero pumasok man dito sa PAR o hindi, palalakasin pa rin po nito o hahatakin ito pong southwest monsoon o yung hanging habagat kaya magiging maulan pa rin sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po sa Luzon at ganun din sa Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na po ng ulan na dito yan sa Ilocos Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon at pati na rin sa Mindoro Provinces. Nakikita po natin meron kaagad na mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Ilocos Sur, Pangasinan, ganun din po sa may Zambales, Bataan at probinsya ng Mindoro. Sa hapon at gabi naman, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Posible pa rin po yung heavy to intense rains, kaya po posible pa rin yung mga banta ng baha o landslide. Kaya doble ingat po. At sa Metro Manila, maaga pa lang posible na po yung mga pag-ulan sa ilang lungsod at pwedeng maulit na naman yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya make sure may dala pong payong kung lalabas ng bahay. May tsansa rin ng ulan sa umaga. Dito po yan sa may bahagi ng Antique, pati na rin sa Negros Island Region. At pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin sa Samar and Leyte provinces. At dito naman sa Mindanao, kasama po sa makakaranas ng pag-ulan, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin
ang ilang bahagi ng SOC Sargen. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kanilang cross-examination sa auditor ng COA na nagsabing kulang-kulang at may irregularidad sa liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ipinunto ng depensa na sensitibo ang mga confidential operation at maaring magdulot ng leak ang pagsusumite ng dokumento at resibo. Pero giit po ng prosekusyon, merong mga panuntunan na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, kung ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang tatanungin yung mga COA findings na nagpapakita umano ng hindi wastong paggamit ng bise sa kanyang mga confidential funds, hindi pa raw yan pinal at may pagkakataon umano na makapagsumite ng dokumento para maipakita na ginastos ito ng tama. Sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa State Auditor na nagsabing may irregularidad at kulang-kulang ang liquidation documents para sa kanyang confidential funds, ipinunto ni Atty. Michael Poa na sensitibo ang mga confidential activities at ang pagsumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaaring maglagay sa panganib sa operasyon. Inilabas niya ang isang 1992 circular ng Commission on Audit o COA na nagsasabing maselan kung inidetalya ang intelligence at confidential activities. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Ayon pa kay Poa, base sa nasabing COA circular, mahirap kung hindi man imposible na makakuha ng mga resibo para rito. Kaya nga hindi dapat ganun dapat kahigpit ang pag-liquidate dito o pagpapakita ng paggastos nito. Pero pagkontra ng prosekusyon, luma na ang dokumentong yan at binago na ng COA circular ng 2015 na nagtatakda ng mga panuntunan kung paano ililiquidate ang mga confidential funds. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Nililitis sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung tama ba ang naging paggamit ng tinatayang lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Duterte mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi nito ang 125 million pesos na confidential funds na inaprubahan ng Pangulo para sa Office of the Vice President noong taong 2022. The grant, kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct, Office of the President. Pero punto ng prosekusyon, Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Section 1, public funds, public accountability, public officer. Tama? Opo. Walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Yes, ma'am. The question, Mr. Wamilis, did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM.
Kahapon, lumabas ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 ay ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni POA, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ng pondo. Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ayon kay Wamil na nag-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President, may isang notice of suspension siyang ipinalabas para sa 29 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP dahil sa kulang-kulang na mga dokumento. May 2 audit observation memo o AOM naman siyang ipinalabas sa confidential funds ng OVP at isa pa sa Department of Education. Pagtatanggol ng depensa, hindi pa pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumento ang OVP at DepEd at wala pang napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Bukas pagkakataon na para sa mga interjections o mga tanong ng mga senator judges sa testigo ng prosekusyon at ngayon pa lamang 10 mga senador na ang nagpalista na magtatanong. Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung... Vicky, hindi pa tapos ang prosecution sa Article 1 at ilan sa mga posibleng testigo na ipapatawag nila. Itong umano'y si Mary Grace Piato, si Attorney Soleika Lopez, na Chief of Staff ng OVP, at kahit itong si Attorney Michael Powa, na dating Chief of Staff ng DepEd. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa gitna ng planong transport strike at hiling ng mga tsuper na magtaas pasahe, tinalakay sa Malacanang ang rekomendasyong itaas ang fuel subsidy ng mga pampublikong sasakyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nasa Malacanang kanina si Transportation Secretary Giovanni Lopez para sa isang pulong sa Office of the Executive Secretary at ng Economic Team. Ang mahalagang paksang pag-uusapan ang rekomendasyon ng LTFRB para sa 20 pisong fuel subsidy mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro para sa lahat ng pampublikong sasakyan sa loob ng 1 buwan. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. Hindi birong desisyon ang rekomendasyong dagdag fuel subsidy na kailangan pondohan ng gobyerno ng 4 hanggang 5 bilyong piso na hindi pa malinaw kung saan kukunin. Sa fuel subsidy pa lang yan, hindi pa kasamang panibagong cash assistance sa mga tsuper tulad ng unang sumiklabang gyera sa Middle East. Habang walang malinaw na desisyon dyan, nakabinbin din sa LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe. Ang piston, 10 pisong dagdag sa minimum fare ang gusto. Ang grupong Manibela, 2 pisong dagdag, kahit interim lang o pansamantala, habang dinidinig ang kanilang petisyon. Kung hindi, tigil pasada muli sa Lunes ang susunod na linggo ang kanilang ikinasa. Ang sabi natin kay Chairman Vigor Mendoza kagabi ay kahapon ay hindi na talaga kinakaya ng mga tsuper at operator yung sobrang bigat na pasanin dito sa mga produktong petrolyo. Sa tuwing may petisyon para sa taas pasahe, ang inflationary effect o ang epekto sa presyo ng mga bilihin ang isa sa mga pangunahing isinaalang-alang. Pero pakiusap ng Malacanang, huwag sanang idaan sa tigil pasada ang mga hinaing. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Handa naman daw ang gobyerno sakaling ituloy ng Manibela ang kanilang tigil pasada. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang albularyong nagbebenta ng agimat kontra umano sa baril. Dinedemo kasi yan gamit ang isang baril na wala umanong lisensya. Nakatutok si June, Federasyon. Kung titignan, parang simpleng papel lang na may nakasulat ang ibinebenta ng albularyong si alias Dante. Pero agimat daw ito, na anya'y pumipigil sa pagputok ng baril. Hawak at aking maupakan to. Ang agimat na ito, kanya raw binebenta. At para makahikayat ng bibili, may demo pa si alias Dante sa kanyang anting-anting sa loob mismo ng kanilang bahay sa General Trias, Cavite. Tabi! Dito ka ma.
Dito ka magte-testing sa bahay? Oo. Oh, ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Ayaw pumutok! Ano ba yan? Baka mag-backfire yan, ha? Kahit anong kalibik, Tama na, baka tumalsik, pero walang pumutok. hindi pumuputok ang baril. Pero kung may bala ba talaga o wala, sila na lang siguro ang nakakaalam. Lubhang na bahala ang PNP-CIDG nang makarating sa kanila ang ginagawa umano ng 72 anyos sa albularyo. Napakadelikado nun, ma'am, kasi kumbaga kung halimbawang bumili sa kanya yung isang tao, tinesting nung tao na bumili yung nabarilin yung sarili niya, siguradong delikado sa hindi naman totoo yung sinasabi niyang anting-anting. Sa impormasyong nakuha ng PNP-CIDG, wala raw lisensya ang baril na gamit ni alias Dante. Kayo ay may karapatan ng manahimik o masuwa ng ibo. Sa bisa ng search warrant, hindi umubra ang bisa ng pinagmamalaki niyang anting-anting. Arestado si alias Dante matapos makuhanan ng 3 loose firearm at mga bala. Kasalukuyan natin gumagawa tayo ng intelligence gathering para matukoy kung saan galing yung mga armas na ginamit niya doon sa pag-testing ng kanyang anting-anting. Nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect na nasa kustodiya pa ng mga pulis. Wala pa siyang pahayag sa ngayon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Excited na si Barbie Forteza na i-unleash ang kanyang newest and boldest role sa upcoming film na Saving Cherry. At dahil may kinalaman sa married life at cheating ang pelikula, natanong din si Barbie tungkol sa pagpapakasal at kung deserve nga ba ng mga cheater ng second chance. Makichika kay Aubrey Carampel. Do cheaters deserve a second chance? No. Thank you. Yan ang diretsyong sagot ni Barbie Forteza nang tanungin ng cast sa MediaCon ng upcoming comedy film na Saving Cherry tungkol sa cheaters. Bibida si Barbie sa naturang film as the titular character ni Cherry. At excited na raw siya na ipakita ang isang side ng kanyang pagkatao na first time raw makikita ng publiko. In-unleash ko lang yung wild side ko. Wow! Yes! Yeah! Hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero may dahilan, may lalim. Ito na nga raw ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan dahil tumatalakay din ang pelikula sa married life at cheating. At dahil pinag-usapan din sa MediaCon ang eksena sa film na naka-wedding dress si Barbie, natanong din ng cast tungkol naman sa kanilang dream wedding. I wanna get married in Vegas. Wow! Elopement. In Vera Wang. Para may divorce. Pero sa totoo raw, malayo pa sa isip ni Barbie ang pagpapakasal. Hindi pa raw siya ready at self-love muna ang kanyang priority. Hindi ko pa iniisip or hindi ko pa hinihiling na magmahal ulit ng iba kasi gusto ko munang ibuhos yung lahat ng pagmamahal na yun sa sarili ko. I don't casually date. Date to marry ang baklat. Saving Cherry nga, diba? So date to marry po ako. So not until I'm ready and I'm really, really sure of the person I'm gonna go out with, hindi ako nakikipag-date. Wala mang love life sa ngayon. Swerte naman daw si Barbie sa nabuo niyang friendship, lalo na with her co-stars. Nagkaroon ako ng totoong barkada sa industriya. Very proud naman kay Barbie ang kanyang kapuso co-stars. I know it's a milestone in your career. That's why it will be a milestone in mine. Ibang level yung professionalism ni Ate Barbie. Matututo ka sa kanya. Very generous, sobrang giving. Work ethic niya is crazy. She's the first to arrive sa aming lahat. Maituturing nga raw ni Barbie na regalo ang pelikula para sa kanyang 29th birthday na sinelebrate niya recently with family and friends. Sobrang saya kasi in one night na pagsama-sama ko yung mga taong importante sa akin, mahalaga sa akin, mga taong mahal ko. Ganun pala yun. Yung parang lahat ng nasa diary ko nandun. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.